Mga buhing Santos, welcome sa tuwang special edition sa Christmas sa Bible Church Authority versus 666. Mao kini katong special discussion nining pagsaulog nato sa Pasko now in the year 2025 no ika 2025 nato nga pagsaulog sa adlaw nga natawhan birthday sa atong Manlobos. Now nini putuhan karon ato na ba'y katungod kayo mismo ang simbahan, the church authority on the Holy Bible, and that is the Bible church authority. Now kung supakon kining authority niya na karon the official interpretation of the church over the Holy Bible, which was produced by the church, na mao gihipno sa simbahan ang pangutana karon. Kung supakon kini, unya dunay himuon nga private interpretation. Unsa bay mahitabo niini? Dili ba kini mo'y naigo sa warning sa Revelation chapter 13 verse 18 nga giingon nga 666. Unya, mingon ini sa Gipadayag 13 verse 18, sa tunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kaya numero niini, simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Nanunsa ba ang epekto niini? Now, mao kini katong pag-isgutan karon as a backgrounder. Now, the church authority over the Holy Bible. Ato nang napamatudan nga kining balaang kasulatan, the Bible was named by Saint John Chrysostom in the year 388. So si Pope Sericius mao may proklamar niini in the year 390 nga mao gi Word of God. Unya, kini nahitabo pinagiusab sa ni Bishop Melito Sardes of Lydia, diya karon mo na ngalan sa Turkey, nga sa 2nd century, kining 27 books sa New Testament, o kining 27 ka libro, gitawag kini ni Bishop Melito Sardes nga the New Testament. Unya, ang Old Testament, of course, nini karon sa 2nd century, si Bishop Saint Irenaeus mo'y mideklarar nga kining upat ka mga Gospels sa Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, Saint John, mao kini ang upat ka principal Gospels of the Holy Bible. Unya ang Church Council sa simbahan mihimo og tulo ka mga pinakabughat nga konseho: Council of Rome 382, Council of Hippo 393, Council of Carthage 397, Anno Domini. Ilagyod nga gideklara nga mao kini ang pulong sa Dios. So si Pope Damaso I nitong year 382, iyang gikomisyon si Saint Jerome nga mao iyang sekretary pag-translate sa Old Testament nga Hebrew language ngadto na sa Latin language. Unya ang New Testament nga Greek origin gi-translate kana sa Latin. So nahimo kana Latin Vulgata ang maong ang Bible. So nahimo kana ni Saint Jerome sa year 405. In other words, it is part of 23 years niya nga pag-translate sa balaang kasulatan. So mga santos ang nagahimo niini. And so, nahitabo kay siya expert sa Hebrew. So kaning Hebrew language, gikan ni Lolo Eber. Mao kana si Lolo Eber, 14th generation from Lolo Adam. So master sab siya sa Greek language ug sa Latin language. Ug busa gi-translate niya na ngadto sa Latin Vulgata, no? So common kana no Latin. And so, wala pa kanay mga chapters. So, ang mga seminarista sa pagkapare,
gusto silang rin mga chapters. Binuog ang ilang mga pagampo, ubusa si Cardinal Stephen Langton, no? Usa ka cardinal, o diya, uban usap ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Sila mo nihimo sa mga chapters sa Holy Bible, ug nahuman gyud ka na sa 13th century. Ubusa ang Old Testament, dunay 1074 ka mga chapters sa Old Testament. Ug ang New Testament, dunay 260 ka mga chapters. In other words, tibuok Bible, dunay 1,334 ka mga chapters nga gihimo sa duha ka cardinal, Cardinal Langton o Cardinal Santo Caro. Unya, may padayon pa yun niini, si Reverend niini putuha karon, si Father Pagninos Sanctes, usa ka Dominican priest. Mao na mi-divide niini mga chapters into verses. So nahimo kini sa 1528 o niya ang Old Testament. Doon ay mga verses na 27,570, ang New Testament 7,956. Muna ang kinatibuk-an ng mga verses nga gihimo niining balaang kasulatan, liko kini sa mga kaparian, mga kawispuhan, mga santos. Mao ni nagipno sa balaang kasulatan. Unya karon, unsabay nahitabo niini, no? In other words, dunay total nga 35,526 ka mga verses kini balaang kasulatan. Unya, ang Latin Vulgate Gutenberg version gi-print out ni sa 1450 dito sa Germany. So Latin Vulgate. Dili putuha karon. Ngadto na gikan sa Latin Vulgate, no? Sa 1450 Latin. Gi-translate kini ngadto sa English. So sa nahitabo kana pinagi ni Reverend Father Gregory Martin, usa siya ka scholar na pare. Gikan kini sa Latin ngadto na sa English, Douay Rheims version sa 1582 dito na himuha sa France ang pag-translate niini sa New Testament ngadto sa English. On the other hand, ang Old Testament gi-translate kana pinaagi na ni Cardinal William Allen, usa ka English cardinal o founder sa English College sa Douay with the Reverend Father Thomas Worthington, usa ka theologian. So nahimo na sa 1609 to 1610. Unya, garira ta sa Pilipinas. Gitranslate ang Latin Vulgate ngadto sa Bisaya o Cebuano, pinaagi ni Monsignor Manuel P. Yap sa 1945 to 1956. Unya, sa Manila, Tagalog version, pinaagi ni Monsignor Jose C. Abriol, taga Bulacan, translated ka na ang Latin Vulgate ngadto sa Tagalog version sa 1953 to 1963. So kini tanan product sa Catholic Church. Apan ang may kauhat niini mao ang Protestantism. Labi subo. So 73 books gikuhaan kana og 7 ka mga libro pagkuha na nagipusgay ang teachings of the church. Niini dinhi nagasugod yun sa ilang pagtuis ang kamatuoran. 73 books, gihimong 66 books. Karon ang pangutana. Dili ba posible nga kini karon si Martin Luther dili ka kini mao ang katumanan sa 666. Nang karon ato sang patimugon ang Iglesia ni Cristo, they represent sa mga Protestant churches or religions di mo kalimutan. Tuna ba sila confirmation na dili gyud malalis na ang Catholic Church mao gyud naghipno ni balaang kasulatan. Niya pasugod sa Iglesia ni Cristo. Pasugod sa August 1965, page 4, nagingon ang Iglesia ni Cristo. The Bible was assembled into a single book through the efforts of the Catholic Church.
The church councils, such as the Council of Carthage, played a significant role in deciding which books would be recognized as canonical. Pasugo sa August 1965, page 4. Dinhi ginayan nga wala gyoy mahitabo nga Biblia kung wala pa himua sa Catholic Church. Lain pasugo sa magazine, ilang giniglara sa January 1972, page 7, mingon ang Iglesia ni Cristo. Historically, it was the Catholic Church that determined the canon of the Bible. So ang naghipno nini is the Catholic Church. The books of the New Testament were chosen based on decisions made in church councils and synods. So mo ka na ang gihimo. It's the Catholic Church. Lain pa usab nga basahon, confirmation nga dili nila magtuis ang kamatuoran. Pasugo, magazine, February 1981, page 14. Mingon ang deklarasyon sa Iglesia ni Cristo. The formation of the Bible as a canon was a process overseen by the Catholic Church. So ang naghimo nini nag-process nini mao kayo ang Catholic Church. This church determined which scriptures were considered sacred and should be included in the Bible. Sumo ka na ang papadayag sa Iglesia ni Cristo. Now, another confirmation sa Iglesia ni Cristo, representing the Protestant religions worldwide. Pasugo, November 1991, page 10. Unsay gipadayag, the Catholic Church was instrumental in the compilation of the Bible. Through various councils, the Church defined which texts were to be included in the New Testament. So naghimo ni nag-determine unsay isud sa New Testament. It is the Catholic Church. Lain na pagpamatuod sa Iglesia ni Cristo. Pasugo, March 2003, page 20. Unsay giingon, the canonization of the Bible was established by the Catholic Church, which held several ecclesiastical councils to finalize the inclusion of the books in the Bible as we know it today. So walay mahitabo nga Biblia kung wala pahimua sa Catholic Church pinaagi sa gihimo nga ecclesiastical councils. Mao kadtong gitawag o Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage. So kini mo po ang pangutana karon sa diha nga giposgay pinaagi sa founder of Protestantism na si Martin Luther. Giposgay sa Protestantism ang Holy Bible from 73 books to 66 books. Pangutana, nagingon man diha sa Revelation 13 verse 18, this calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, usa ka banana, for it is the number of a man, numero sa tao, and his number is 666. Now, unsa ba'y epekto ni ini? Unsa ba'y gitudlo ni Martin Luther? Ang gitudlo ni Martin Luther na ayaw na mo paminaw sa church authorities. In other words, ayaw mo paminaw kanila na mao'y naghimo ni ining balaang kasulatan. So, niya naman yung balaang kasulatan, enough na kita na yung mag-iya ni ini, unya, kuhaan na ito ni 7 ka mga libro para haumgid sa itong kagustuhan. Imagine. Na pangutana, nahimo ng 66. Pangutana, doon ay warning sa Revelation 13, verse 18, ngalan kini sa tao, 666. Dili ba si Martin Luther? Now, ang 66, bisag kung saan yung datong pamalandong kailangan sa tao. Ang 66 books, di ba niya? 6 plus Martin. Unsa man? Martin, M-A-R-T-I-N, 1. 66 plus Martin is 6 equals 666. Arita sa plido ni Martin, it's Luther. So 66 books plus Luther equals 666. Basta man saon yun na to, igong yun sa 666. Karon,
Arita sa iyang ngalan, Martin 6, Luther 6. Udiya siya kay German. German, G-E-E-R, M-A-A-N, it's 6. Nining putuha, unong kalitra. So German 6, Martin 6, Luther 6 equals 666. Karon, dinhi magpadaya, ngano ba nga 666? O naglarawan ka na manana. Ngano mo rebelde sa Diyos. Mo rebelde sa gingharian sa Diyos. Ngano mo rebelde sa gingharian sa Diyos. Misukpa kini sa 2 Pedro. Nakara sa 2 Pedro, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 20 ngadto sa 21. Niingon sa Pedro, pabantay ka mo, kay dunay private interpretation. Ang private interpretation, mao personal ra nga pag sabot sa Bible, dili na maminaw sa church authority. Mao na kini ang 666. Nga misunat sa otoridad, mao mikupa sa plano kabubuton o balaod sa Diyos. Kaya gito is ang divine law. Nangkaroon, unsa ba'y mga pagpamatukod ni ini? Unsa ba'y efekto sa diha nga ilang gibungkag ang 7 ka mga libro original gikan ni ini mong balaang kasulatan. Unsa man mga libro ba? Number 1, wisdom, kaalam. Kining kaalam na adreha ang gift of wisdom. So, kaalam, it solves problems. O kining kaalam, mao ang bunga. Mao kini ang number 1 fruit of the Holy Spirit. O kining kaalam, mao kini ang gininhawa sa Diyos. And Christ is the wisdom of God. Nining putuwa, gi-out na sa balaang nga kasulatan. Gi-out na. In other words, pag bungkag nila, gipapas ang wisdom, kaalam, nining mong Bible. It is equivalent to gikuha nila ang gininhawa. The breath of God. So kung mawa ang gininhawa sa Diyos, resulta misunderstanding. Misunderstanding. Mao nga tungod sa misunderstanding, mao na nagka-misunderstanding ang mga Protestante. Wa magkasinabot. Mao na nga nahimong 49,000 ka mga Protestant religions kay nawala ang kaalam. Nawala si Kristo. Ano man? Si Kristo mong kaalam sa Diyos. Gibungkag nila. Gipatira nila ang kaalam. Gikan iinibala ang kasulatan. And that's the effect. Number 2, ang tubig sa Old Testament. Ang tubig nag-specialize na sa gift of counsel, tambag. So, kay gikuha nila, mo nang dili na sila magpatambag. Close-minded na. Busag ang close-minded, buta, magagag ulay buta. Nitubog yun. Mauna sa Mateo 15:14. Karon ikatulo, nagibungkag nila. Ang libro sa Esther. Sa Esther, nag-specialize na sa gift of knowledge. That's God-based knowledge. Niniputuha, dili naman gustong magkakaton. Gikuha ng history, etc. Gibungkag nila ang mga libro sa Esther. So nawak na pundasyon sa kaibaw what really is the history nining tanan nga balaang kasulatan. Ikaw pa, gibungkag nila ang libro nga Judith, gikuha nila. Pagkuha na kining Judith, nag-specialize na sa virtue, fortitude, mental strength. So kung nimo ang mental strength, ang mga santos, nahimo na silang santos tungod sa mental strength. Nini po ito pagkawa sa fortitude, muna nawalay santos sa mga Protestante. Nawa ang pagkasantos. Na, ika-5, unsay lang gikuha, ang libro nga Judith, dari sa Old Testament. Ang Judith, nag-specialize na sa gift of fortitude. Of course, kinit ika-1. Gikuha nila ang Maccabi 1. Duha man ang kalibro, Maccabi 1. Nag-specialize na sa gift of piety, kanabang religiosity, reverence, halawang na pagtakod sa Diyos. Gibungkag nila na.
Nganong gibungkag man, wala na ipatahod sa Dios. Busa sa 1 Juan 2:18 ngadto sa 29, nirebelte gikan niya ang ginharian sa Dios. So pagkabungkag nila gikuha ang makapiwan, mo na successful sila sa ilang pag-out, pag-rebelte, protest against the church. Unya, gift of piety na wala. Nagkaroon kining ikapito. Gibungkag nila ang Makabi 2, Makabiyo 2. Gikuha nila sa wala ang kasulatan diya sa Old Testament. Unya, kining Makabi 2, nag-specialize na niya ng gift of fear of the Lord, kahadlok sa Diyos. O kining mahadlokon ka sa Diyos, mahadlok ka sa pagpakasala, mahadlok ka sa pagsupak sa plano sa Diyos, kabubuton sa Diyos, o balakon sa Diyos. Dili ko tuwa, gibungkag nila. Magbungkag na nawala na ang kahadlok ngadto sa Diyos. Ug naa sa Makabiyo 2, nga ug mamatay ang tao, muadto na sa kalayong linisanan, that's purgatory, ug dunay mga pag-ampo, pamisahan kini. So gibungkag nila na, pagbungkag na mo na ilang gibasihan nga walay purgatorio, kay walay mabasa, unsaon pagbasa nga ila mang gibungkag. So mao kini ang mga limbo, o kanang limbo mo na ang 666. Nganong gipatik man ang 666 sa una? That's private interpretation. Nga, ang imo lang kaugaling mo na sa muna ni mong utok pangisip nga dili na ka maminaw sa church authorities. Ipatik sa utok. Mao ni nahimong patik sa utok sa mga pastors tibok kalibutan. But, maabot ang panahon, once they will know, sama ni Brad Paul San Pablo Alima o sa mga Catholic faith defenders na mga pastors kaniyadto, natugkad nila, they were erroneous na kung sana ang ilang ihimo. Busa gipawit nila ang tanan. It's not late for the 2 million pastors. It's not late. Welcome as the Catholic faith defenders. Nining putuha, dawaton kamo. Ug amo kamo dawaton for the year 2026. That the pastors shall become the best Catholic faith defenders. O musunod na usab ang 1 billion ka mga Protestants. Pagsunod na ini, may usata sa gingharian sa Diyos. Santos, Santos, Santos! Fiat! Merry Christmas 2025, 2025 na birthday sa atong founder of the church, the founder of the kingdom of God, Jesus Christ. Amen. Fiat, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Holy Trinity.